salita niyang totoo naway manahan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinaunan niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari ng magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusuko ko kayo parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lungkutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbalian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na iyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulog sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay pinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong malapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang iyon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma. Bumalik na at tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo, sumagot si Jesus. Nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa mga kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo, gayunman magalak kayo. Hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Last week po, ako po yung nagmisa dito sa novena ninyo bago ang kapistahan. Ngayon din, ako din yung naatasan na magmisa dito. At next week, ako din po ang magmimisa. Sana hindi kayo magsasawa sa mukha ni Father Chris, sapagkat 3 Sabado tayong magsasama-sama dito sa St. Peter and Paul Chapel. Yun po. Akala ko kasi nasa Baguio ako ngayon, saan po pala? Miyerkules, Huwebes at Biyernes pa. Kaya pasok pa rin sa schedule dito sa inyong kapilya. Mga kapatid, sino po ba sa inyo dito yung nakasunod sa mga balita, lalong-lalo na sa sports? Kilala niyo po ba si Alexandra Ayala? No? Di ba? Siguro bilang mga Pilipino, nakakatuwa po sa atin kasi for the first time in the history
Meron po tayong masasabi na isang tao na handang ipakita yung talento ng ating mga pagka-Pilipino. Kaya ako ay hindi masyadong fan sa tennis, no? Sa lawn tennis. Pero alam ko yung mga rules and regulation kasi nung bata pa ako, medyo nakapaglaro din ako ng lawn tennis. Alam ko kung ano yung ibig sabihin, paano gagawin, mga ganon, mga policies. Kaya, nung nakita ko siya, sabi ko na kailangan ko itong panoorin. Kasi bakit parang sikat siya at saka dala niya yung bayan natin. Hindi talaga ako nag-atubili na manood ng finals noong last week noong sa Australia na masasabi ko na nakaka-proud, nakakatuwa. Although second place lang siya, silver, place, pero nakakatuwa bilang isang Pilipino na makita mo, sabi nga niya sa TikTok na sumakses, di ba? Yun yung ginamit niyang word nung nanalo siya as doon sa isang competition na sumakses. Ganon din yung feeling ng mga apostol natin ngayon. Sumakses kami. Sumakses kami sa misyon na binigay mo sa amin na nauna kami sa iyo. Nakakatuwa, nakaka-proud, na binigyan tayo ng Diyos ng tungkulin at ginawa natin ang lahat at sumakses tayo. Diba? Balikan natin yung buhay natin. Sa paglilingkod natin sa simbahan o sa pamilya, balikan natin yung buhay natin. Yung tungkulin na binigay ng Diyos sa atin. Ang tanong, sumakses ba rin tayo? No? Nakakatuwa. Sapagkat itong 72, 72 disciples of Jesus were being sent to be ahead. Nakakatuwa. Punong-puno ng galak nung sila'y bumalik. Nakakatuwa nga kasi nakalagay dito sa PowerPoint presentation at the beginning, ito tayo, no? Ligayang walang katumbas. This is actually the tema or the theme in our gospel of today and even the readings of today. First reading, second reading, and also the gospel. Ligayang walang katumbas, nakakatuwa sapagkat sa unang pagbasa, pinaalalahanan ni Propeta Isaias ang kanyang bayan na magalak kayo. Bakit kami magagalak? Sapagkat hindi pinapabayaan ng Diyos ang mga taong naniniwala sa Kanya. Sa huli ng ating pagbasa, ito po yung sinabi na nakakatuwa. Sabi po dito, ikaw ay lalakas at lulusok sa gayon, malalaman mong akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. God will never abandon those people who obey Him, who follow His commandments. Kaya magalak tayo. Ito yung paalala sa ating Propeta Isaias. Magalak tayo. At sa ikalawang pagbasa naman, si San Pablo ay proud na proud sa sarili niya. Anong meron? Ipinagmalaki niya kung anong meron siya na walang iba kundi si Jesu Kristo sa buhay niya. O di ba nakakatuwa? Dapat tayong magganap kung anong meron tayo. We have to be proud of what we are and what we have. Because we have Christ in us. We have God in us. At ang challenge po ay nasa Ebanghelyo natin. But we as baptized persons, as baptized Christians, lahat po bilang binyagang Katoliko, binyagang Kristiyano,
Ang hamon po sa ating lahat, binigyan tayo ng Diyos ng tungkulin na kailangan natin gampanan. Dalawang bagay na makikita natin sa ating Ebanghelyo ngayon at kailangan natin pagnilayan na bilang mga Kristiyano, binyagang Kristiyano, this reminds us that we have responsibility to take. Ano po yun? We have the mission. And in that mission, sa mission po natin, dalawang paalala. Una, remember who you are. Kahit ano pa man ang estado natin sa buhay, kapag tayo'y tinawag ng Diyos, remember who you are. Remember what you are. Ano yung hamon? Na sa misyon natin, pinapaalalahanan ni Jesus ang kanyang mga alagad, huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag kayong titigil sa daan upang makipagpatian kanino man. We have the mission to bring. Remember, focus on your mission. Minsan kasi nadidistract tayo. Imbis na maglingkod tayo sa simbahan, ang kadalasang nangyayari, nakakalimutan na natin, nag-aaway tayo, nag-chichismisa na lang tayo. Huwag kayong makipagbalian kanino man. It is a reminder, always. We have to focus on our mission. Remember who you are and remember what you are. Naalala ko po, hindi ko alam kung nasabi na ko na dito. Kasi ang pangalawa speaks about humility in mission. No? Pinapaalalahanan ni Jesus sa kanyang mga alagad na mag-ingat. Be humble always at the same time. No? Mag-ingat. Be humble at mag-ingat. Naalala ko po noong April 20, ito po yung araw na namatay ang ating mahal sa Papa na si Pope Francis. Monday after Easter Sunday, I was in Lawag. Natanggap ko ang message mula sa aking kaibigan na si Pope Francis ay wala na, alauna ng hapon, habang po ako ay nasa sasakyan, papunta ng Paway, Lawag. Siyempre, bilang isang pari, kailangan natin mag-alay ng panalangin sa ating kapwa pari din. No? At ang gusto kong mangyari, dahil namatay ang isang pari, gusto kong mag-misa. Because in our faith, the Mass is the highest form of our prayer. No? And this is the only thing that we can do. I was in Paway Church. Alam niyo naman ang Paway ay na simbahan. Tawag dito, national heritage ng ating bansa. Nandun po ako, Lunis po yun, sabi ko yung pinaliwanag ko, ako si Father Chris, ganito ganito, no? Alam niyo kung ano sinabi ng pare? No. Kasi gusto kong mag-misa eh. Father, ako po si Father Chris, namatay po si Pope Francis, gusto ko sana mag-misa privately. Sinabi ng pare, no! See? In my whole life, I never met a person who is a priest na ganun yung attitude sa kanyang kapwa pare. Ganun din kayo. You will meet someone in your mission na iba yung attitude na kahit minsan talaga ganun yung sasabihin sa inyo. No. May mga ganun. But you have to be ready for that. Ganun din ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo. Anong sabi niya? Sinabi niya dito, nasa ba yun? Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat.
wolves. Remember this, that in our mission, in your mission, there will always be like enemy that you will encounter. That's part of it. May mga pag-alinlangan, may mga bangayan. But we have to be humble for that. Pero kapag tayo ay nakapokus palagi sa ating misyon, sa paglilingkod, kapag tayo ay may tiwala sa Diyos, God will never abandon us in our mission. At the end of the day, we will be like the 72 disciples who came back full of joy. Nawa sana. Nawa sana. Masasabi natin sa kahuli-hulihan, kapag nagampanan natin ang ating mga tungkulin, ang ating misyon, kagaya ni Alexandra Ayala, sumakses tayo. Thank you, Lord. Pakisabi nga sa inyong katabi, kapatid, sumakses tayo. May awa ang Diyos. Kasama ang Diyos sa ating misyon. Kaya magalak